programa ay hindi sumasalamin sa himpilan A-Tribe Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi dinikta ng A-Tribe Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by A-Tribe Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tinan mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng A-Tribe Media Broadcasting Network. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, inabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang umaga po mga kaibigan. Muli po tayong mag-aanyaya sa loob ng 2 oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan. At gaya po ng dati, marami po tayong pag-uusapan, mga mahalagang issue na ating pong inihanda para sa umagang ito. Tayo po'y napapanood sa A-Tribe TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. At tayo po ay sabayang napapakinggan pagsapit po ng alas 9 ng umaga ay naririnig na po ang ating palatuntunan sa DZRJ Radyo Bandido.
Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talastas. Sa pangalan po ni Rose Novenario, kami po'y mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Pinasuhan po mga kaibigan ng kasong plunder ang ilang mga dati at mga kasalukuyang opisyal ng Commission on Elections. Ito po ikaugnay sa pag-award ng kontrata sa Smartmatic, anomalous awarding ng contract sa Smartmatic para po siya mag-provide ng mga ginamit sa katarantaduhang eleksyon na yan, mga kaibigan, At ang si President Duterte po humihingi ng ng emergency powers laban sa para lutasin ang krisis sa ating trapiko. Yan po ilan lamang sa ating mga pag-uusapan. Habang naantabayan na natin ang pagdating ni the late Rose Novenario. Kamanaro. Na-late ka ako, na-late. Sa lahat na nakakakilala kay Ross, nandiyan na yan sa ano. Oo. Ang tabayanan nun Malapit na yan. Bueno, mga kaibigan, ito pong si Juan, sa Comelec maganda, dalawang issue ngayon sa Comelec. Nandiyan po yung itong umaarting commissioner na si Robert Lim na may pa-resign sa committee na kanyang pinamumunuan sa Comelec. Kaugnay po nitong hindi pagkakasumite ng SOSE sa tamang panahon na itinatadhana ng Comelec sa mga batas na kinakailangan makapag-submit ng statement of contributions and expenditures. Pero ito hindi nakapag-file itong Liberal Party. Yung partido lang naman Partido. Pero yung tao nakapag-file kasi dalawa pala yun. Yung personal mo at saka yung sa partido. Bakit yung walang partido? Walang partido yun. Sila magpapay. Hindi nga. Doon lang may depekto na yun. Doon lang makikita mo na baliwala naman yung batas na yan. Ibig ko sabihin, hindi ganun kaimportante yan para maging dahilan ng Huwag mong paupuin. katapat na parusa. Ang parusa, hindi makaupo. Yung pong kahit nanalo ay binoto. At wala namang question sa kanyang panalo. Unfair po yun, mga kaibigan. Ngayon, ang sa akin lang, umaarte itong si Lim Kesyo nag-resign daw siya sa committee. Alam nyo dahilan sa narinig ko kanina sa kanya, kasi daw wala ng rules sa Comelec. Rules lang yun, Hindi laws ang sinasabi niya. Rules lang nila yun, Rules lang pala yun, Yun. Hindi naman pala batas, Ang pagkakaalam ko ron, Republic Act yun Alin? 7166. Ba't sinasabi niya rules kung wala ng rules? Sabi niya yung kaayusan o yung patakaran. Matagal na yun, wala na talaga yun. Talagang wala ng rules sa Comelec. Oo. Kaya lang nagkakaroon ng rules diyan sa kursunada nila Hindi, ako, itong pagre-resign niya, halatang halata na umaarte lang ito Si Lim. Akala mo malinis. Oo. Itong Robert Lim, mga kaibigan. Kasi po, nag-resign lang siya doon sa committee. Oo. Kung talagang magre-resign ka, di mag-resign ka na bilang commissioner. Ayun, oo. Hindi yung aarte ka na magmamalinis ka, yung iba marme. Ikaw lang ang malinis. Hindi ka pwedeng maging malinis, unang-una. Kasi po, kasama siya
Mm. sa mga sinampahan ng kasong plunder sa Office of the Ombudsman. Ayan. Ha? Dahil po dito sa sa maanumalyang multi-million peso contract na ini-award sa Smartmatic para po sa repair Mm. and diagnostics Mm. ng umaabot po sa 82,000 presintong ginamitan ng count optical scan o itong PICOS, precinct count optical scan machines noong 2015 inaward yung contract para dito sa ginanap na eleksyon ngayon. Nakita natin sa Maynila pa lang sangkaterba po yung makina na yan na PICOS ang hindi gumana. At nung hindi gumana, ang ginawa po, dinala dun sa sa Rizal Memorial yung mga makinang yon na hindi nasunod yung rules. Yun. Ano ba yung rules? Ang rules po sa eleksyon, pagkatapos na maisagawa ang boto, titignan ang resulta, lalabas ang resulta dun sa PICOS machine. Yun naman ang isusulat ng mga teacher, yung resulta ng boto sa bawat presinto. Ngayon, pagka natapos na yon, yung proseso sa mga presinto, itatransmit ngayon nila sa command, yung pinaka-sentro ng computer ng COMELEC. Ano tawag doon? Mga kaibigan. Pagkatapos po, yun ang rules, itatransmit. Doon sa sa canvassing. Ang itatransmit yung resulta. Yung resulta. Ano transmit nila? Pagkatapos, dadalin doon sa canvassing, yung parang SIM card, may tawag sila ron Yung parang pinaka-SIM card, parang sa cellphone, meron din SIM card dyan Ngayon, dadalin yon doon sa board, sa canvassing, kung saan ginagawa yung canvas, mga kaibigan, para pagtugmain yung resulta sa COMELEC at saka doon sa tinransmit nila. Ngayon, mga kaibigan, hindi naman, yun ang rules Oo. hindi naman sinunod yun Walang ganon. sapagkat hindi gumana yung mga makina. Mhm. Pagkatapos binayaran ng katakot-takot ng gobyerno yan. At ang masama, kundi buhong itong si Lim na ito, ano pangalan? Robert Lim. Robert Lim. Mga kaibigan, ini-award nila, inaprubahan nila yung pag-award ng kontrata kahit hindi ito dumaan sa proseso ng tinatawag na procurement law. Mhm. Very basic yan Mm. Very basic yun. Importante at pangunahin yun, mga kaibigan, Mm. na sa pagbili o anumang kontrata na papasukin ng gobyerno, anumang kasunduan, ng anumang tanggapan ng gobyerno, yun ang gagabay sa'yo. Yun ang magiging basihan nila kung ano ang nasasaad sa batas na nagtatadana sa tinatawag na procurement law. Mhm. Yun. Ano pangunahin sa procurement law, sa batas na yan? Mhm. Ang pangunahin dyan ay yung tinatawag na subasta. Bidding. Dadaan ang anumang kasunduan na papasukin ng mga ahensya ng gobyerno sa tinatawag na proseso ng bidding. Bidding. Yung bidding per se, merong proseso pa rin yun. Oo. Hindi bidding ng isa. Walang bidding na isa. Kaya bidding. Pag sinabi marami mong yan. bidding, maraming lalahok. Merong iba. May mga participants, hindi participant. Kasi, idinideklarang walang bisa ang isang bidding kapag hindi nasunod yung bidding. Mga kaibigan. Bakit sila pumayag? Yun ang dahilan ngayon, bakit sila idinimanda
kinasuhan sa Office of the Ombudsman patungkol po sa 240 million Smartmatic deal. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ayan po mga kaibigan. Pagkatapos sasabihin ni Robert Lim wala na raw rules. Wala na raw rules. Wala na pala rules sa Comelec. Ba't nandiyan ka pa? Oh, ang katunayan yan, dapat i-abolish na yung tanggapan na yan. Walang silbi yan Sa eleksyon lang nagkakaroon ng trabaho yan. Pagkatapos hindi pa nila kayang gampanan yung mga yung mga patakaran. Katulad nung mga pagkakabit ng campaign materials na wala o ipinagbabawal sa batas. Hindi naman nila na ipapatupad yun. Kayo na mismo, saksi. Alam nyo ba na mas mabigat yung kasong yan Kumpara nyo dun sa SOSE. Yung SOSE, baliwala yun Ha? Sapagkat wala ka naman dinadaya Oo, formalidad lang yan Halos Seremonya lang yun Mga kaibigan, kung tutuusin mo ano lang yun, may tawag doon, yung anong tawag doon, yung seremonya lang, mga kaibigan. ministerial. Yan, ganyan lang ang tawag dyan. Walang walang bigat yun Ngayon, kaya lang meron mga may ingay na nagsasabi na na dapat daw ipinatupad yung batas. Kasi galit sila sa Liberal Party. Yung mga taong yan, hindi kasi na nagtagumpay yung gusto nilang manalo. Si Bongbong Marcos. Hindi nila matanggap yun. Ayaw nilang tanggapin. Mas gusto pa nila na ika nga po, mga kaibigan, maging baluktot ang isip nila. Maging one-track mind sila. Wala namang nagpapakita ng daya si Robredo. Hanggang ngayon, wala pa namang ipinakikita dahil wala pa namang kaso. Wala pa. Yung kaso, gawin nyo muna yung kaso. Kung talaga may irregularities, ba't hindi dapat matanggal? Hindi ba? Sa atin lang hanggat wala, pabayan nyo. Pabayan nyo makaupo yan, hindi dahil sa kwan yung ayaw natin siya paupuin dahil hindi nagtagumpay yung gusto mong manalo. Maling pag-iisip yun. Ng mga pangkaraniwan tao na merong halong galit kasi siguro kabilang sila sa mga hindi matutupad ang pangarap dahil po sa sa pagkatalo ng kandidato. Hindi po tama yun. Awkward. Personal po yun. Una, naproklama na. Pagkatapos, manunumpa sa 30. Ano ibig sabihin? Pag pinipilit mo pa yung SOSE. Hindi, ang pagtingin dapat sa violation, sa paglabag sa batas, hindi lamang sa isang bagay. Ang totoo niyan, sige, papayag ako. Halimbawa, nilabag nga yan at tinanggal mo yung mga dapat maupo, hindi mo pinaupo. Mga kaibigan paano yung ibang paglabag? Okay lang sa inyo yun? Tinatanggap nyo lang ba? Yun ang problema sa atin Pag hindi pabor sa gusto natin, ipinagpipilitan natin yung isang bagay. Masyado tayo maingay dahil katulad niyan, personal yan na hindi nanalo yung kandidato, personal mo yung iginigiit mo. Kasi ang gusto mo, yung hindi nanalong kandidato. Ayaw mo dito sa nanalong kandidato. Pero, ang tinitignan mo ngayon, sabi nga ni Chiquito nung araw, kaya ako minsan mas naniniwala dun sa simpleng tao Ano sabi ni Chiquito nung araw? Kayo naman yung butas ng karayom, nakikita nyo. Pero yung butas ng donut, di nyo nakikita. Ang laki. Tama rin yun. Di ba? Bakit doon, kitang-kita ninyo?
Sa inyo, okay lang ang ibang paglabag hanggat hindi sangkot ang inyong personal na interes. Yun ang hirap sa ating mga mamamayang Pilipino. Kung talagang labag sa batas, dapat sama-sama tayo na magkakaisa, kay maliit man ang issue, kay malaki man ang issue, abay dapat sama-sama tayo, wag natin papayagan na magtagumpay yung anumang labag sa batas. Hindi yung labag nga sa batas, pero pinipili mo lang ang gusto mo. Ba't hindi kayo nag-iingay kapag yung yung ibang paglabag sa batas ng eleksyon, katulad sa yung pagkakabit ng mga sobra na, labag na sa batas na pagkakabit ng mga propaganda materials nung eleksyon. Ayun, Ba't walang kumikibo sa inyo? Kitang-kita nyo yun. Bakit nung nasa television sinasabi ni ERAP, namimigay siya ng tablet, walang kumikibo sa inyo? Ang masama po kasi sa mga Pilipino, naging personal na tayo sa lahat ng bagay. Ultimo sa pagtingin ng hindi wasto yung labag sa batas. Dapat, yun ang sinasabi natin yung mali, mali yun, yung tama, tama yun. Kailanman hindi natin pwedeng mabago ang katotohanan. Pwede mong i-ignore yan Ini-ignore mo yung mga batas. Pero saan ka hahantong? Hahantong ka rin sa isang pagkakataon na yung personal na interest mo na ang apektado. Tulad sa kandidatong hindi nanalo. Hindi nanalo yan, kaya galit kayo kay Leni Robredo. Galit din kayo sa Liberal Party. Yung ba ang basihan? Hindi naman yun ang basihan isinasangkalan nyo lang yung sose. Pero ano ba naman yung sose? Wala naman nila pastangan sa sose. Wala ka namang binaboy. Wala ka namang tinapakan. Niyurakan. Ito sa akin lang ito Sa ayaw nyo sa gusto, ang paninindigan ko lagi, kung anong mali, mali talaga yan. Kaya kailangan pag mali, magsalita ka rin, mali yan. Yun nga gumagawa ng mali, kinakampihan nyo pa ng marami, di ba? Kundi mga tarantado yan lipunan natin ngayon Ang dami ng siraulo ngayon kasi naging personal na katulad niya, sose, ano ba naman yan? Nakapag-file yung tao. Ang mali dun, yung batas Hindi ba? Oo. Dapat yun, magbigay ka ng sufisyenteng panahon para sa pag-comply sa sose. Dahil yung sose, ano lang yun Sabi mo nga, ministerial lang yun. Ceremonial lang yun. Mga kaibigan, i-report mo lang. Sasabihin mo lang kung ano nagastos mo, sino nag-contribute. Ngayon, ang sisilipin, kaya ka pinagre-require doon na mag-submit ka ng sose kasi merong overspending na batas. Yun, in compliance doon sa overspending o in relation doon sa overspending na batas. Natatandaan nyo, di ba yung si E.R. Ejercito dinisqualify dahil sa sobrang o malabis na paggastos ng sobra sa itinatadhana ng batas. Ngayon, kapag ka nag-submit ka ng SOSE, nire-require yun para malaman kung ikaw talagang gumasta ng naaayon sa itinatadhana ng batas bilang isang kandidato. Kasi po, kada kandidato, depende kung ano tinatakbuhan mo, yun din ang meron requirements. Kung magkano lamang ang pwede mong gastahin o pwedeng gastahin ng isang kandidato sa kanyang pagtakbo. Unang-una, makikita mo, tignan mo, kung tatakbo ako independent, o di pagpapailin mo ako, magpapail ako ng Sose. SOSE ko, personal ko lang.
Eh bakit yung may partido, pati partido magpapile? Ayun eh. Hindi na lang, bakit hindi na lang i-consolidate? Kanya-kanya. Oo. Bakit ba ang hilig nyo sa mga batas na nakwan, yung masalimuot, yung may pagtatalunan? Ang batas dapat hindi pinagtatalunan eh. Oh, kaya nga po, yung batas, alam nyo kung bakit maraming kriminal ngayon? Abay dahil sa mga baluktot na batas. Nagkakaroon ng paraan yung iba na magtagumpay yung kawalangyaan. Oh. Eh di, ang magtatagumpay dito, halimbawa, pumili ka ng tamang kandidato. Ang ibinoto natin eh, sa palagay natin, mas karapat dapat na kandidato. Oh, halimbawa na, si Leni Robredo tsaka si Bongbong Marcos. Napili natin, itong wala pang kasalanan. Kumpara mo dito kay Bongbong Marcos, mga kaibigan. Mga-veterano na yun. Oh. Kumbaga sa sa babaeng prostitute, Oo. ito si Lenny papunta pa lang. Oo. Ito si Bongbong may garapata na. Wala na. Oo. Ngayon, edi mga kaibigan, pumili ka ng tamang kandidato. Ibig mo sabihin na magtatagumpay pa rin yung masama. Binoto mo na't lahat ito. Tapos ibibigay mo ini-silver platter. Hindi mo pa uupuin yung tao. Di para na rin nagtagumpay yung masama. At saka yung hindi ibinoto ng tao. Kung halimbawa man, hindi naman siya papalit. Hindi ko lang alam, wala pa kasing test case na gano'n. Bakante yung vice presidency. Isipin mo, bakante yung posisyon. Ba't pa tayo may posisyon na gano'n? Babakante mo. Sana man lang, kung siya, may ang kaso niya, nanduga siya sa eleksyon. Katulad ng akusasyon ni Bongbong. Pero puro akusasyon, wala pa namang kaso. Mag-file kayo ng kaso. Puro salitaan. Sa media lahat mga kaibigan. Para bang yung kaso ni Gloria? Si Gloria may kaso. Pero walang paglilitis. Walang trial. Meron tayo, trial by publicity. Pero for trial, wala po, mga kaibigan. Ganun lang ang ibig sabihin natin. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Sa July 24 po, mga kaibigan, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, meron pong isasagawang bloodletting project ang A-Try TV. Mga kaibigan, sa pamamagitan po ng A-Try Media Broadcasting Network, sa pakikipagtulungan ito ng Dugong Alay, Dugtong Buhay, Quezon City Government, Providence Hospital, Lung Center of the Philippines, Sterilium Alcohol at Regional Emergency Assistance Communications Team, NCR North, ang A-Try TV Bloodletting Project ay isasagawa po yan, July 24. Mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 3 sa Quezon City Hall, Catwalk. Tandaan po niya, sa mga nais mag-donate ng dugo, mag-inquire lang po para po sa gaganaping activity. Maaaring tumawag lang sa aming landline sa 412-0288 o mag-text sa 0917-798-8910. Okay, pagpapatuloy po natin itong pinag-uusapan natin tungkol sa COMELEC. Ngayon ito nagmamalinis na si Robert Lim. Ang sabi niya, kasi pinayagan ng NBank na mabigyan ng extension yung pagsusumite ng Liberal Party ng SOSE. Pwede namang ibigay sa lahat yun. Lahat ng hindi nakapag-file. Pwede naman sila mag-avail yun.
Yung iba kasi, nag-aakusa kaagad na kayo, ba't namimili? Ba't liberal party lang? Aba, di mag-file kayo ng inyong petition. Wala kayo, hindi naman petition. Invalid yung petition nyo kung sa dyaryo. Hindi naman yun ang venue. Ang venue, pupunta ka sa COMELEC. Formalize mo yung iyong petition. O na may bigyan ka ng extension. Pero kung wala ka namang petition, wala ka namang hinihiling, ano ibibigay sa'yo? Yun ang basyan, official yun. Okay. Ngayon, ang mabigat niya, kukwestiyonin daw yan sa Korte Suprema. Yung desisyon na yan ng COMELEC. Dahil yan, noong 1930, nang alam ko, ginawa rin nila yan eh. Nagbigay din sila ng extension eh. 1930? Tsaka ngayon, no? 1930? Itong 2013. Oh. Itong 2013, Oh. nagkaroon din ng ganyan, pinayagan din nila eh, na may extension. Oh. Tapos ngayon, yun na sinasabi ni Guanzon eh. Dahil yan, binoto nun ng tao, hindi man dapat na dahil lang doon, sisirain mo na yung kagustuhan ng tao. Saka kung ang sisilipin ninyo, yung mismong COMELEC, sumusuway sa batas, matagal na. Matagal na nilang ginagawa yan. Ang katunayan niya, may bago na naman silang kaso eh. Mga kaibigan. Di ba doon sa mga disqualification case, paiba-iba decision nila? Kung halimbawa sa kaso nung, ang nakalagay kasi sa batas, pag convicted ka, hindi ka pwedeng kumandidato. Hindi ka na pwedeng kumandidato kasi ang parusa doon, automatic, perpetual disqualification sa paghawak mo ng anuman tungkulin sa gobyerno. Perpetual, ibig sabihin, habang buhay na po yun. Naka-attach yun pagka ikaw nakumbik ka sa kasong kriminal. Ngayon, ilang beses nilabag ng COMELEC yan, mga kaibigan, na pinayagan nila yung mga convicted criminal. Nakatulad nung anak ni Chubby Chingson, si Ronald Chingson. Hindi nyo ba alam na convicted yan? Sabay, si Raul mo, pag sinabi mo sa amin, hindi mo alam. Mga kaibigan, alangan naman sanggol lang kausapin natin, bagong panganak. Alam mo bang na-convict si Ronald Chingson? Hindi kasi hindi naman ako maintindihan nun eh. Pero tayong mga tao na ngayon eh, kailan lang nangyari yan eh. Ilang taon lang nakakaraan eh. Na-convict sa Hong Kong sa kasong droga, mga kaibigan, at pinatulan na makulong. Nakulong yan. Ilang taon siya nakulong doon, mga kaibigan. Bakit pinayagan ng COMELEC? Pati si Erap, convicted din yan. Bakit pinayagan ng COMELEC? Bakit yung ang sabi nila, kwan daw, labag sa batas. Diba? Labag sa batas yun eh, yung convicted tumakbo, kumandidato. Sasabihin, hindi, binigyan ng pardon yan eh, si Erap. Pardon nga, pero may batas din ng pardon. Nakalagay din sa batas, sa revised penal code, merong batas dyan na sinasabing yung ginawa na ng pardon para muling maibalik sa'yo yung karapatan mo na makakandidato. Kasi tinatanggal yun, di ba, pag convicted ka. Para ibalik sa'yo yun, maibalik sa'yo yung karapatan mo makakandidato, yung political rights mo, civil and political rights na tinatawag. Kinakailangan yung pardon na ibinigay sa'yo, ibinawad sa'yo, nakasulat na maliwanag doon. Letra for letra. Ang word na term na ginamit po sa revised penal code, expressly remitted, should be expressly remitted in the pardon. Yun ang nakalagay eh. Ano ba katumbas ng expressly remitted? Ibig sabihin, malinaw. Letra for letra nakasulat na ibinabalik sa iyo yung karapatan mo at saka kung ano yung karapatan na yun na pampolitika mo.
kaibigan. Wala naman yung ganun. Wala naman nakasulat na ganun. Hindi naman expressly limited yun. Bakit pinayagan ng COMELEC? Pangalawa, yung kay Ronald Singso, convicted yan. Convicted, isinerve niya. Walang pardon-pardon yun. Mga kaibigan, bakit yung pinayagan? Pero bakit yung isa naman? Ito, tinan ninyo sa Ilocos Norte, merong isang mayor doon, babae. Hindi pinayagan ng COMELEC. Alam niyo kung bakit? Ang dahilan, meron daw yung pending case sa Amerika. Pending pa lang. Hindi ho convicted, pending case sa Amerika. Bakit hindi pinayagan? Yan, delikado yan mga pinagagawa ng COMELEC na yan. Kumpara nyo dyan sa sosi-sosi na yan. Baliwala yan. Yung sosi, butlig lang yan kumbaga mga kaibigan, wala yan. Kung ikukumpara mo sa mga batas na dapat ipinatutupad ng COMELEC, pero hindi nila pinatutupad, sila pa bumabaluktot. Mga kaibigan, Kumbaga, kontra-kontra yung desisyon nila. sa desisyon nyo. Alam nyo, masama doon, nasisira yung rule of law. Nasisira, rule of law. Isipin mo, magkakaiba yung desisyon mo. Ang batas dapat isa lang Pero ba kayo nakita, dalawang batas? Hindi pwede yun. Kaya nga umaangal tayo, di ba, kapag kayong ang batas pinaburan yung makapangyarihan. Pagka yung ang gumawa ng paglabag sa batas, mayaman, napapawalan sala siya. Pagka pangkaraniwan tao na walang kakayahan, mga kaibigan na impluensya, wala siya niyan. Wala siyang koneksyon. Ang inaasahan niya lang, katarungan. Pareho sila ng kaso ng mayaman. Siya ang naaapi na pagkakaitan siya ng katarungan. Dahil sa wala siyang impluensya, wala siyang koneksyon. Yung mayayaman, may koneksyon. Kaya kahit nagkasala rin, hindi sila napaparusahan. Di ba nagagalit tayo? Bakit? Kasi nagmumukhang dalawa yung batas. Yun, mukha pa lang yun, Nagmumukhang dalawa yung batas. Dahil dun sa ginagawa nila binibigyan nila ng sarili nilang konklusyon yung batas. Samantalang ito, parehong-pareho. Tingnan mo, mga kaibigan. Convicted. Convicted sa kasong droga. Pagkatapos yung isa na dinisqualify, itong convicted, pinayagan ng COMELEC. Yung hindi naman convicted, akusado pa lang sa kaso, dinisqualified. Anong klaseng katarantaduhan dyan? Di dalawa na ngayon yung batas. Ngayon, kung kayo yung susunod na kandidato, kasi yung mga batas na yan, kung tawagin, president yan President yan Pagbabasihan na yan Sa susunod, alin ngayon doon sa dalawa pagbabasihan sa'yo? Halimbawa, ikaw may kaso ka. Hindi ka naman convicted. Ngayon, meron nagprotesta sa'yo. Pagkatapos, pinayagan ka. Paano ngayon yung hindi pinayagan? Doon kakaroon ng kumbaga hindi consistent itong COMELEC maging yung Korte Suprema. Masama po yun, mga kaibigan. Sira ang rule of law natin. Halimbawa, yung mga overspending. Katulad nun si Damuhong E.R. Ejercito. Dinisqualify yun. Overspending. Sa propaganda. Mga kaibigan. Bakit yung mga lumabag sa batas na kamukha nun, yung pagkakabit lang ng poster na sobra-sobra, overspending yun. Mga kaibigan. Ba't walang ginawa COMELEC to, kundi magtanggal? Kitang-kita nila Nagtanggal nga kayo, isang araw lang. Pero wala kayong ginagawa para parusahan
Yung mga lumabag na yun. Yung nag-vote buying, paano? O, alam na alam ninyo yan. Na periodiko, na televise, nagsalita pa, in-announce pa mismo nung taong nagbo-vote buying. O, ba't wala kayong ginawa? O, pagkatapos, sosi lang at walang maingay. Di ba ganyan ang sinabi ni Peter Wallace? Sino yun? Yung kolumnista ng Inquirer, Amerikano yun. Ang pangalan, Peter Wallace. Hindi Wallace stick yun, ha? Wallace. O, mga kaibigan. Ano sabi niya nung ibaba ng Korte Suprema ang kanilang desisyon na kinakatigan, yung desisyon ng COMELEC na pinapayagang makatakbo si Erap sa Maynila kahit siya ay isang convicted. Ano sabi ng Peter Wallace? Ang nakakatakot dito, ang mas nakababahala, sinabi niya yan, labag sa batas yan, pero yung huli niya sinabi, ang sabi niya, ang nakababahala rito, yung walang kumikibo. Isipin ninyo yan. Sinisira yung rule of law. Lahat ng batas sinagasaan ni Erap. Sinagasaan at yun kinatigan ng Korte Suprema. Kaya wag na tayong umarte dyan sa COMELEC. Talagang dapat kayong makasuhan dyan sapagkat meron din batas sa procurement. Procurement law na lahat kinakailangan dumaan sa karampatang proseso ng tinatawag na bidding ang anumang kontrata o transaksyon na papasukin ng alinmang tanggapan ng ating pamahalaan. Wala pong exemption yan. Lahat po yan. Especially, ito po ang laking halaga nito. Midnight ito Yan, nakinabang ng gusto dyan yung dating chairman. Hindi naman sila sasangayon dyan kung hindi sila nagkaroon. Midnight deal yan Ang laki ng naging dyan. Komisyon. Kumbaga, pabaon. Doon sa mga dati, at yung iba, nariyan pa ngayon. Kaya wala kang karapatan mag-resign. Dapat sa'yo ikulong. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Sa June 30 po ang inauguration ni President Duterte. Gagawin po ito sa Malacanang, hindi po sa dati ng tradisyon na sa Quirino Grandstand. Ginagawa normally by tradition na. Yan pong yung inauguration ng presidente, ginagawa po yan sa Luneta, Quirino Grandstand. Ngayon sa kauna-unahang pagkakataon, nababago na ang kasaysayan. Marami nang mababago sa kasaysayan natin dahil kay Presidente Duterte. Mga kaibigan, unang-una, ano ba unang nabago sa kasaysayan? Ang daming binago ni yung hindi siya simipot doon sa di ba? Inauguration. Yung proclamation. Hindi siya simipot sa Kongreso. Lahat yan sinisipot doon. At saka hindi naman ganong magkakaroon ng mahabang seremonya o mga paupa-utot. Kung sa bagay, tama naman siya rin doon. Ba't kailangan pa magtatatalumpati ka ron? Total marami na siyang nasabi na dapat niyang tuparin.
na alam naman nating lahat, na ipangako na niya lahat, di ba? Nasabi na lahat niya eh. Halos lahat na eh. Baka nga sumobra eh. Kung tatansyahin natin eh, maraming hindi matutupad dun eh. Mga kaibigan. Pero, siyempre, ibinoto natin ito, kaya bibigyan natin ng pagkakataon. At hindi lamang bibigyan ng pagkakataon, tutulungan pa natin. Ang sabi nga sa English, di ba yung madalas kong binabanggit yan eh. Sinabi ng isang ng isang leader sa Amerika stand with anybody who stands right. Stand with him while he is right. Fight with him when he goes wrong. Manindigan ka sa isang taong marunong manindigan. Manindigan kang kasama niya habang siya'y naninindigan. Pero, kapag ka nagkaloko-loko na itong taong ito, nadiskaril na, abay, humiwalay ka na dyan. Ganun lang ang filosofya natin sa buhay eh. Simpleng-simple lang po yan. Ngayon, bilib tayo kay Duterte lahat. Yung iba nga, akala Diyos ito. Ganon din kung ilarawan ito ng mga nagsisip-sip, di ba? Yung mga sip-sip, yung mga SSB, mga kaibigan, kung ilarawan si Duterte, akala mo, anghel na bumaba sa langit, na hindi magkakamali. Huwag nating expect na ganon. Ang isipin natin, tao lang ito. Ngayon, kung mga minor ang mga magagawa niyang pagkakamali, pwede naman siyang pagbigyan eh. Pwede namang kalimutan yung mga pagkakamaling pagkukulang na konti-konti. Kung makikita naman natin sinikap niya na maisakatuparan ang lahat ng mga pinangako niya. Unang-una na nga po, yung pagsugpo sa kriminalidad na yan. Hindi ba na within 3 to 6 months, kaya niya. May mga nagsasabi po kasi, hindi niya kaya yan. May mga nagmamagaling na dati raw silang PNP chief, senador, mga kaibigan, hindi kaya niya yan. Kasi ganito, kala mo mga nasubukan eh. Hindi naman yun nasubukan eh. At saka alam naman namin ang pinagagawa ninyo eh. Hindi naman nyo talaga sinugpo yung krimen. Ang patunayan yan eh, pinalaganap ninyo yung krimen para magkapera kayo. Inyo, galing ni Duterte, hindi pa nakaupo na impluensya niyan eh. Tingnan, ang dami nang tumutumbangan niya. Hindi pa nakaupo yan ha. Pero, sinusunod na nitong mga pulis eh. Hindi, iba yun. Ibang usapan yun. Yun, para kay Noy-Noy na nakakahiya. Kasi po, siya pa presidente, ang pinakikinggan, ang ginagawa na nitong mga ito, yung kung ano yung direksyon na pupuntahan ng gobyerno ni Duterte. Ang mahirap nga lang, ang ginagawa nito, ginagahasaan nila, pinagsasamantalahan nila, yung direksyon na pupuntahan ni Duterte. Inuunahan nila, para nang sa ganon, maging mabuti sila sa paningin ni Duterte. Pero, ito po mga animal nito na pulis, karamihan o dyan sa mga itinutumba nila, alam naman natin, asset nila yan eh. Yung mga tao na yan, ang dahilan, hindi dahil sa sila'y nagbebenta ng droga, o nagwawalang hiya sa lipunan, maraming sinisirang buhay. Hindi dahil doon kaya sila tinutumba ng mga pulis. Karamihan dyan. Kundi itinutumba sila ng mga pulis dahil para patahimikin. At baka itong mga ito ay magsikanta. Dahil ang direksyon ni Duterte hindi lamang patayin yung mga kriminal pag lumaban yan, lalo na yung may kaugnayan sa droga, kundi nagbanta rin siya laban sa mga kasabwat nila o kaya mga protektor nila
o mga utak nila na gumagamit sa kanila na mga otoridad, mga opisyal at kagawad pa ng Philippine National Police. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. So, yan ang dahilan ba't may mga tumba-tumba. Meron na naman daw dyan sa Pampanga yata. Kagabi, dyan sa Quezon City. Marami. Dyan sa San Mateo. Yung sa Pampanga, marami yun. Mm. Oh, yun daw, mga notorious. Hindi natin alam. Bakit nyo inuunahan si Duterte? Hindi naman kayo inutusan. Unang-una, hindi naman sila inutusan. Para kayo si Dillosa. Nag-resign daw dito sa Customs bilang Deputy Commissioner si Jesse Dillosa. Mga kaibigan, yung kanyang resignation, ipinadala niya kay Pinoy at pinadala niya rin si Duterte. Ano kinalaman ni Duterte sa Hindi naman niya nag-appoint sa'yo. pagbibitiw mo? At saka, ba't dinadamay mo yata si Duterte? Baka, mga kaibigan ikaw ang gumawa ng katarantaduhan niya, pati si Duterte, isasabit mo. Isabit mo si Noynoy. Kasi siya naglagay sa iyo dyan. Walang kinalaman si Duterte para, magpadala si Jesse Dillosa ng resignation letter niya kay incoming President Rodrigo Duterte. Ang nag-appoint sa kanya at nagtalaga sa kanya para magnakaw, maupo dyan sa Bureau of Customs, ay ito pong si Pinoy. Kaya kung ikaw magre-resign, dito ka magre-resign sa boss mo na naglagay sa'yo. At saka, kung magre-resign ka man ngayon, baliwala na rin yan kasi talaga naman sisipain ka At pangalawa, yung resignation mo, nilulubos mo Hindi ka naman nag-resign immediately upon acceptance. Kundi, nag-resign ka, pero tatapusin mo yung term mo Hindi rin nag-resign. Nandiyan ka rin hinduropot ka mga kaibigan, puro mga siraulo nito Ay nako, nagpapapansin. Kaya siya nagpadala ng sulat kay Duterte, nagre-resign siya. Baka sakaling, diyan ka na lang. Oo, baka pigilin siya, awatin. No? Baka awatin. Teka, magaling ka Hindi ka Baka matino, baka mapagkamalang kang matino. Oo. Yun ang iniisip niya. Mm. Pero balikan natin itong June 30 inauguration na gaganapin sa Malacanang, mga kaibigan. Dito raw po, no pets allowed. Stake one, ban ang media. Ban. Parang parang mga pets. Oo. Pwede. Ah. No press allowed. Ah, No press allowed. ayan po, mga Except kaibigan. ABP4, Radyo ng Bayan, basta yung governmental lang. Due to limited space daw po, mga kaibigan. Hindi, alam mo, wala naman ako nakikita ban sila doon sa Kwan. Hindi sila pwede doon sa area Sa loob. na mismong pagdadausan, yung venue. Pero pwede naman sila sa labas Labas. kasi po, palibasa, itong mga media ngayon, hindi na nila inabot yung panahon na ang mga media talagang nagtatrabaho. Sanay na lang itong mga ito, maupo sa mga press office, sa mga, sa mga tanggapan ng gobyerno, na may mga opisina dyan para sa media. Doon na lang sila, naghihintay na lang sila ng kopya ng press release. Sismisan dito, yabangan doon. Pag-usapan natin kung sino i-PPR natin at sino maglalagay sa atin dito habang nakaupo tayo dito. Ganyan na po kasi ngayon ang kalakaran. Malayo na sa dati, hindi nila inabot yung ganyan.
yung ganyang klase ng media na hindi ka naman binabar, pero yan ang talagang dating trabaho ng media. Magantay kayo sa labas. Mga kaibigan, gumawa ka ng paraan mo kung paano ka makakagawa ng istorya mo. Sandali po lamang mga kaibigan, kami po ay magbabalik pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe mula po sa ating himpilang. Sa amin pong pagbabalik, sabayan na po tayong mapapakinggan sa himpilang DCRJ Radyo Bandido. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 TV. The Doctor is on air dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Samahan si Dr. Charlie Mendez tuwing Miyerkules, Huwebes at Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Be part of the revolution. Be part of the revolution. July 1, 2, 3, pagpapahingain natin yung underground river. Ang kapalit yan, mag-workshop yung mga kabataan ng Puerto Princesa, Palawan ng mga arts, lighting, photography, filmmaking, lahat-lahat. Ayan, kaya maganda kung supportahan nila tong Isla Revolution, pare good. Oo. So, Bawat isang bata isang bata, ay mabibigyan ng ganito oo, at matututo siya ng isang bagong skill bagong na may kinalaman sa swimming. na may kinalaman sa creativity, singing, ano, So, ibig sa kung saan sa Salam magpunta ng July 1, 2, 3. Oo. Dito na lang. Diyan na lang. The Revolution. Makita-kita tayo doon. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Kung tinan mo ka ako yung si Percy. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga pong muli mga kaibigan para sa nakikinig sa atin ngayon sa impilang DCRJ, Radyo Bandido.
8:10 sa inyong mga talapitan. Tayo po'y sabayang napapanood din sa A-Try TV, ang radyo sa telebisyon, sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Dalastas. Kami po'y mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal po ng ating palatuntunan. Ito po'y ikalawang bahagi na ng ating programa. Tayo po'y nagsisimula alas 8 ng umaga ho at napapanood sa A-Try TV, ang radyo sa telebisyon. At pagsapit ng alas 9, tsaka po tayo sabayang mapapakinggan sa DCRJ. Sa mga nais po magbigay na reaksyon ng ating pong landline sa ating impilan ay 4120288 at ang ating text line po naman ay 0917-798-8910. Ano man ang inyong pinagkakabalahan, magsama-sama po tayo hanggang alas 10. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Kanina po, pinag-uusapan namin itong tungkol sa COMELEC. Dalawang issue yan. Yung tungkol po sa SOSE, na ewan ko, nag-iinarte itong si Robert Lim na walang K, mga kaibigan. Dahil isa po siya sa mga nakademanda ngayon ng kasong plunder, pandarambong. Dahil ito palang mga damuhong ito, pumayag na makipagkontrata sa Smartmatic nang hindi po sila dumaan sa tinatawag na proseso ng bidding ayon po sa itinatadhana ng batas tungkol sa procurement law. Kasama na dyan si Tanda, na walang pinagkatandaang Sixto Brillantes. Yan na nagpilit nyo ng gusto Mailisik kang ano yan. Huwag mo kaming pabilibin, Robert Lima, na may pa-resign ka sa Diyan ka mag-resign sa COMELEC. Total, may demanda ka na ngayon Sa pagiging Ito ang commissioner. timing. Ito ang talagang tama. Mag-resign ka bilang commissioner for delikadesa. Mahiya naman kayo. Hindi ba? Lahat kayo mga nakademanda. Wala na ba dyan yung Yusop Wala na. na makapalang muka at saka yung isa pa, yung yung isa pa. Hindi yung pangalan nun. Ano yun Yan yung dalawang commissioner na tumatanggap ng yan yung hepe ng 5 million division Yun. sa COMELEC, mga kaibigan. Ngayon, ito ang sinasabi nila sa SOSE, ulitin ko lang. Yan pong yung gusto mangyari ng iba na masyadong marahas na maging basihan para hindi makaupo daw si Leni Robredo dahil sa hindi pagsusumiti sa tamang panahon ng Liberal Party ng SOSE. Pero si Leni Robredo nakapag-submit siya yung kanyang pansariling SOSE. Yung sa partido po ang wala. Ngayon, kasi may batas daw na pag hindi hindi makakaupo yung pag hindi mo na-comply. Para sa akin, yan seremonya lang yan yan SOSE. Kung talagang merong dapat na tignan, ito kasi mahirap sa tao. Yung mga tao kasi, mga kaibigan, pinipili lang nila yung batas na nalalabag kapag hindi nila kursunada yung mapapaboran. Ganun po yun dapat po, paglabag sa batas, labag lahat tayo sa batas. Halimbawa, yung tungkol sa campaign na materials na overspending yun, bumabagsak yun sa overspending. Yun ang manifestation na gumagastos ng malabis ang isang kandidato sa pagkakabit ng mga campaign posters na mga katakot-takot, mga kaibigan.
kitang-kita ng dalawang mata ninyo. Ang hindi lang nakakakita, Comelec. Pero lahat tayo nakikita natin. Pero may kumibo ba sa inyo? Labag din sa batas yun, ah. O bakit yung mga lumabag sa batas doon, tungkol doon sa pagkakabit ng mga hindi po o sobra sa itinatadhana ng batas, mga kaibigan, bakit walang kumikibo sa inyo? Bakit yung vote buying walang kumikibo sa inyo? Ang kumikibo lang, apektado. Parang si Bongbong din, siya lang ang apektado nung kanyang complaint. At ito naman mga nagsasabi na dapat ipatupad daw yung batas sa SOSE, mga kaibigan, labang kay Leni Robredo. Yan daw, mga kaibigan, yan yung mga masasamaan loob dahil hindi nanalo yung pinapaboran nila o gusto nilang kandidato. Kaya lang nila gustong maipatupad yung SOSE. Pangalawa, galit sila kasi ang partido ng nanalo, galit din sila ron. Liberal Party kasi yun. Partido kasi ni Noynoy yun. Bakit? Kasi ang gusto nilang manalo si Bongbong Kaya nila gustong madisqualify lang si Leni. Hindi dahil sa nilabag yung batas. Yun yung sinasabi ko malimit na dapat ang maging paninindigan ng tao, mga kaibigan, kung tama, tama. Kung mali, mali. Dapat lahat tayo nagkakaisa sa ganon. Hindi yung pipiliin natin ang isang mali. Pero yung ibang mali, hindi natin papansinin. Yan. Kung At tatahimik lang tayo. Sa konstitusyon, may equal protection of law. Meron ding equal application of law. Kailangan pare-pareho aplikasyon mo. Dapat ang pagtanggap mo sa mali, dahil mali yon, hindi dahil sa ikaw ay mapipinsala o makikinabang. Mapipinsala ka man o makikinabang ka man, abay dapat po dapat po ang mali, mali yan. So, ganun po ang paninindigan natin dyan. Ito si Robert Lim na maarte, case yung nag-resign daw sa committee, gago. Dapat ngayon ka mag-resign dahil may kaso kang plunder, animal ka. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Dumating na po si Leita. Hindi, ano pala yun? Si Leti Sobredo. Ernie Maceda pala yun, the late. The late. Oo nga. Ito pala, na late. Si Siya- Rose. Siya nga Good pala. morning po. Sige, mati Sige ka na. muna. Kasi makikiramay ako. Oo nga, nakikiramay tayo kay sa naulila ni Senator Naulila. Ernie Maceda. Yung anak niya, congressman na, si Edward. Congress, yung dating councilor. Oo. Ano pangalan? Edward Edward. Maceda. Ay, namatay na po Namatay na. Si Ernie Maceda. Mga alas 8 ng gabi, kagabi. Pero pinatay po siya alas 11:30 pa lang ng tanghali. Oo. Alas 12:30 ng tanghali, pinatay na po siya ni Jimmy Policarpio Lang niya sa radyo. Advance. Napakinggan ko yun ini-interview siya Huwag naman ganon, no? Kausap niya raw yung pamilya at ang edad daw ay 79. Nako. Hindi siya 81 pala 81 ito. pala. Oo. Ang nag-announce po na patay na, pumatay kay Maceda ng ganap na alas 12:30 ng tanghali sa radyo na napakinggan ko, si Jim Paul, si Jimmy Policarpio, Barkada ni ano. mga kaibigan, namatay po pala ito alas 8 pa ng gabi. Oo. Nakomatos siya nung ano. Kaya nung gabi wala na silang spokesman Pamilya na lang ang nagsasalita. Mga kaibigan. Ewan ko anong klaseng ano ba ito? Ulyanin? Tsaka dapat pag ganun, di ba yung pamilya ang nag-a-announce? Hindi kung sino-sino lang.
Bakit bigla siya sumingit sa eksena? Excited eh. Ngayon ito si Ernie Maceda, KSU Mr. Expose, maraming ginawa. Walang Wala nangyari. Okay Ito'y naman. matagal sa gobyerno. 3 term pala siya na senador, no? Oo. Pero, Naging executive secretary ni maraming Marcos ginawa yan kang eh. pesto yan. Nung bata pa yan eh. Secretariat, DNR. Pagka narinig mo President, pangalan no? yan, maalala mo si Juan, si Mayor Arsenio Lacson. Oo. Di ba? Kasi naging konsyel siya nung araw eh. Number one yan. Batang-bata pala siya nung konsehal Oo. na 20 mahigit. Sa amin yan eh, sa Sampaloc. Si Maceda. Taga doon yan sa Washington. Kaya yung pinangalan sa tatay niya yan eh, Maceda Street. Washington yun eh. Taga doon yan sila. Bueno, yun para sa mga hindi nakakaalam at doon sa mga nalito. Kasi po, kahapon, maaga siyang pinatay. Sa dyaryo rin yata, pinatay na siya. Oo. Sa mga online kahapon. Sa online, sa internet. Yung mga kuwang. Kasi nga, hindi naman nila rin kasalanan. Kasalanan ni Jim Paul siya. Nakikinig lang sila ng radyo, doon lang nila sinagap yun eh. Hindi naman sila nag-inquire sa pamilya di ba? Kaya nung hapon bumawi doon mo makikita, magagaling din sila no? Nung hapon nanawagan na yung pamilya para sa mga prayers dahil critical daw yung condition ni Senator Maceda. Mukhang mukhang kulang ang panalangin. Hindi, alas 12 pa lang, marami nang nanalangin. Kaya natuluyan eh. Ganun na nangyari. Di pala niya nakayanan yung operasyon sa gallbladder. Oo. Hindi siya naka-recover magmula nung inopera sa gallbladder nung linggo. Ano pala yan? Multiple failure, no? Organ failure. Organ failure. Ano ba sakit? Gallbladder Ang dami. Kasi ba ano ba sakit? Hindi na-bypass yan. Pero itong huling gallbladder operation. Pero na yan kasi na yan meron pa siyang pacemaker kakabitan nung kakabitan na siya nadali na pero yung sa operation inuna yung gallbladder ibig sabihin isinunod yung pagkakabit ng baterya doon yata nagka-aberya sa baterya. Ewan ko Oo, nakomatos. Parang ganon, di ba? Bueno, talagang lahat po tayo. Diyan patungo. Kahit anong galing po ninyo, walang magaling dyan. Maring magaling ka sa pagnanakaw, o yung ibang abusado sa gobyerno, sa kapangyarihan, matalino ka, ang talino mo'y ginamit mo para sa sarili mo lang, ginamit mo laban sa mamamayan, pupunta rin tayo dyan. Lahat po, walang hindi pupunta dyan sa yan ang tinatawag na ending mga kaibigan Pagdating natin dyan sa ayaw at sa gusto natin, magkikita tayo Gagraduate, sa mata, di ba? Pagkababa mo ng kikil, sa sementeryo din ang tuloy. Ganun yan. Pagkahaba-haba mo ng prosesyon, simbahan din. Una-una lang, di ba? Pero mauna na kayo. Hindi, yan Mr. Expose, 81. Bata pa rin. Sayang, no? Sa panahon ngayon, yung 81. Alam ba nangyari kay Ernie, kay Manong Ernie, hindi na nakabalik sa Senado eh. Ilang beses nag-try, nag-attempt na ma-elect uli. Gumastos pa, may partido pa, wala na. Huli noong 2013, Kumbaga, may election din diyan kasi sa Senado, oras na nasira na yung mo. Ang hirap bumalik dyan. Minsan yung Hirap. yung leksyon di nakikita Hindi, oo. Nararamdaman lang. Leksyon din sa atin lang, atin lahat din, di ba?
Mawalang galang na, pero ano rin to eh. Yun na. Basta ano na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Siguro marami nag-aabang nung pinost natin kahapon yung tungkol kay Sunshine Dizon. Ano? Pero yan, mamaya pag-uusapan natin yan. Ha? Kasi akala nila showbiz yung issue na yan. Hindi yung showbiz yan, may kaso talaga. Kaso yan. Nagkataon lang, nasa showbiz siya. Bueno, mga kaibigan, ito naman itong humihingi ang incoming president ng emergency powers para masugpo ang matagal ng problema na hindi malutas-lutas, pinalalapan ni Francis Tolentino at saka nung nakarang administrasyon yung problema natin sa traffic. Mas lalo tayong gumulo eh. Kahapon nakikinig ako nung wala kahapon, di ba? Umattend ako ng importanteng okasyon eh. Ngayon napakinggan ko portion nung kausap niyo si incoming labor secretary Bebot Bello. Ang sabi niya, siya nung tinanong nyo tungkol sa death penalty, kasi may panukala na nilalabas itong si Baldos na ngayon niya lang nilabas. Ewan ko talaga itong mga taong ito. Ilang araw na lang ang natitira, sakala Para si nakapag-isip. Dulyoso lang. Dapat daw bitayin. Ba't di mo sinabi noon niya sa mga congressman na kasabwat ninyo? Di ba? Dapat nga, kung may dapat bitayin, kayo yun eh. Kasi pinabayaan ninyo mabiktima ng illegal recruiter yung mga kawawa namang kababayan natin. Dapat kayo yung bitayin. At saka ang pinakamalaking illegal recruiter dito, di ba, yung POEA at saka yung Department of Labor, kayo yun eh. Mga kaibigan, gusto ko sanang makausap din si Bello eh. Kasi alam mo, napakarami kong concern eh tungkol sa OFW eh. Di ba sabi nga natin noong nakaraang eleksyon, lahat itong presidentiable kung ano-ano lang masabi para sa OFW, nasan ngayon yan? Yan. Nasan ngayon ang mga issue ninyo? Sabi nga ni incoming Secretary Bello, ngayon ka lang sasalita niyan eh. Oo, di ba? Hindi, ibig kong sabihin, itong mga presidentiable, ganun din eh. Oo. Hindi rin tayo nakakatiyak kay Duterte kung paano eh. Ang gandun lang ba? Ang magandang sinabi ni Bello kahapon, kahit nabitay pa yan, kahit wala pang bitay, hindi naman yung bitay deterrent sa paggawa ng krimen eh. Yun yung gist nung sinasabi niya kahapon eh. Ang ganda ng sinabi niya. Mga kaibigan, ang sabi niya, kahit na meron ka pang bitay, kung wala namang kinakasuhan, wala namang inuhuli, sino bibitayin mo? Di inaksaya mo lang yung lubid. Pabibilin mo ng lubid yung gobyerno. Yun ang gist nung sinasabi niya. Tama yun eh. Ako matagal ko nang sinasabi yan eh. Yung bitay, wala namang kaugnayan yan para mahadlangan mo yung paggawa ng krimen eh. Kung wala nga namang, di ba, yung sinasabi natin, katulad sa trapiko, itong emergency, talagang kailangan ni Duterte yan eh. Kasi nakita naman ninyo sa Davao, sinusunod ang mga patakaran doon, di ba? Dito sa Maynila, maraming matigas ang ulo. Talagang dito, puro walang hiya rito. Ultimo yung mga nagkabit ng sticker na Duterte, walang hiya yun eh. Sa lansangan, yung mga sasakyan, yung mga akala nila, itong mga UB Express, itong mga, kolorom na sasakyan, akala nila, como nag-Duterte sila, Sticker. pabor sa kapakanan nila yung gagawin ni Duterte. Hindi nila alam, sila yung mga lumalabag sa batas eh. Mga kaibigan,
ito tignan ninyo. Halimbawa na yung illegal terminal. Ilang beses na yan, araw-araw nasa dyaryo yan. Yung illegal terminal, illegal na nga eh. Kasi nga, yan, nagpapasikip ng traffic yan. Nagiging cause ng traffic yan dahil yan, binabarahan niya yung mga lansangan. Doon sa emergency. Binababoy niya yung mga lugar. Ngayon, sa emergency power, palagay ko naman, kasama ito eh. Oo. Sa susugpuin. Alam mo ba, kapon sinabi ni Tugate, ano yun, sino yun? Art to God eh. Tugate, yung mga illegal vendor, sidewalk vendor, tatanggalin yan, illegal terminal, lahat yan tatanggalin. Ngayon, ang sinasabi natin ganito, yung in connection dun sa sinasabi ni incoming Labor Secretary Bello, dahil ito naman reaction niya dun sa sinasabi ni Baldos na papalitan niya na kesyo, dapat daw isama sa parusang bitay yung mga illegal recruiter. Ngayon, mga kaibigan, sabi nga ni Bebot Bello, kasi dating Justice Secretary yan eh. Ang sabi niya, kahit pa tayo may bitay, kung wala ka ng ang pulis, hindi naman nanguhuli, hindi naman wala namang kinakasuhan. Paano mo bibitayin yung walang kaso? Ibig sabihin, Sino bibitayin natin? ibig pa sabihin, wala ka namang hinuli. Para niya sinabi na sayang ang lubid. Ang pagbili natin ng lubid. Baliwala rin yan. Yun ang sinasabi po natin. Maganda yun. Yun ang na-express niyang mabuti yung tungkol dyan. Ibig ko sabihin, ang dami pong lumalabag sa batas eh. Pero bulag eh. Halimbawa, illegal terminal. Nandyan ang pulis pero walang ginagawa. Katabi mismo nila. In-interview pa natin itong walang silbing si Inton. Puro yabang, daldal Inton. Mga kaibigan, kung hindi pa mag-trending sa internet, hindi nila aaksyonan eh. Kailangan trending ka lagi. Pero kung dito na nga sa radyo eh. In-interview na nga natin eh. In-identify natin ang lugar eh. May ginawa po ba sila? Wala. Wala po. Yun, kitang-kita mo, UB Express, yung ginamit ng gahasa. Di ba kolorum din yun? Sus Maria, ang dami pang kolorum dyan. Nakita ba natin kolorum yun dahil ginamit lang sa panggagahasa? Ibig mo sabihin, kung hindi gagamitin sa panggagahasa, baliwala kung kolorum sila? Nung may magahasa, tsaka sila kikilo sa kolorum. Ngayon, Wala kumilos eh. ibig nga sabihin, nagtuturoan pa. Kasi may MMDA daw dyan, may ano. Hindi eh. Sabi ko nga nung minsan, di ba? Pulis ka eh. Nakita mo may lumalabag sa batas, abay, ipatupad mo yung batas. Pulis ka nga eh. Di ba, kinukwento ko rin yung pulis na sumakay ng bus, kasama pa yung baby niya. Nagkataon yung bus na sinasakyan nilang mag-asawa, kasama baby nila, hinold up. Pinatay niya yung mga hold upper, hindi naman siya naka-duty. Bakit? Pulis siya eh. Hindi man siya naka-duty, gagampanan mo yung trabaho mo. Kasi nga po, tama si Bello, walang gumaganap ng kanilang tungkulin. Yun ang ibig sabihin eh, mga kaibigan. Kaya kahit ano pa ang gawin natin batas, kahit na 10 beses pa tayong lahat ng klaseng bitay ilagay na natin, maging choice pa yan ng tao. Saan mo gusto? Pasagasa ka sa tren. Gusto mo magpadula sa blade? Wala ka namang uhulihin. Halimbawa, ang bitay dito eh, kasi dito nagkokontrahan pa eh, ang gagaling eh. Kung anong klase. Gusto nga ni Duterte raw, lubid. Bitay talaga. Bigti. Parang medieval ano ito medieval kwan. Na panahon, di ba?
Yung iba naman, gusto yung Lethal gamot. injection. Yung gamot yun, di ba? Yung iniinig. Kamukha kay Leche Garay, di ba? Na leche yun si Chigaray Tapos yung iba naman electric chair. May electric chair pa tayo dyan. Nung araw, Hindi, hindi naman nasisira yun. Bakal yun. Papalitan mo lang wiring nun Pwede na naman, hanggang may kuryente, pwede yun. Ha? Huwag lang magba-brown out. Malakas kuryente. Mga kaibigan, kahit ano pa yan, pagtatalunan pa, di gusto nyo, dilagay nyo lahat yan. Bayaan nyo magkaroon ng choice yung tao. Bubunutin niya. Saan mo gusto? Ang Diba? sabi nga, Secretary, manghuli kayo. Diba? Yan. Kung walang huli, kahit gano'n karami, balo wala yan. Bago tayo mahuli, mga kaibigan, ilan po muna mahalaga mensahe pagbabalita. Babalik kami pagkatapos lamang ng ilang saglit. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Rapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 in Myanmar. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Be part of the revolution. Be part of the revolution. Isla Revolution, magkita-kita tayo doon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanan komentaryo. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Bago yan, babati muna tayo. May pinababati si Chris. Birthday daw ngayon ni Nova Season. Pagbati mula po kay Chris Makalinaw ng Tondo, narito po ang ating awitin. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan.
Okay, mga kaibigan, sa inauguration daw ni President Duterte, ang ihahanda ay yung mga kuwan lang, yung mga lokal na kakanin, yung mga simple. Ano yan, yung saging na maruya. Oh. At saka may tsokolate. Hindi kaya masira mga tiyan nila rito pag haluin mo yung saging tsaka tsokolate. Bahala na kayo. Kayo kakain yan eh. Ang sa akin lang naman, kahit naman ano ihanda mo dyan kahit tuyo, Dudumugin niya. dudumugin ka pa rin kasi kumbaga ikaw yung asukal na gustong puntahan ng mga langgam. Pero subukan mo na ilang araw ka na lang dyan, kamukha rin ni Noynoy yan. Wala nang papansin sa'yo. Natatandaan niyo si Binay nung una, yabang. Biglang naglabasan ng baho. Nung maglabasan ng baho ni Binay at tila makukulong na tila hindi, mga kaibigan, si Binay na nagtatawag ng mga kasama niya, umiiwas pa sa kanya. Wala nga may gusto maging vice president. Nirekomenda nga natin si Amay. Mukhang si Amay pa may ayaw eh. Umayo pa si Amay. Si Amay pa tumanggi, wala namang pera yun. Isipin mo Meron din siyang siguro. Yes, sinasabi Bilib ko lang. sa sarili niya. Kahit ano lang ihanda mo dyan. Gusto mo, wala pang handa. Nandyan pa rin yung mga yan. Puro patay gutom yan. Hindi naman sa pagkain Patay gutom, makapwesto, makadikit. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ito namang si dating AFP Chief of Staff Jesse Dillosa na itinalaga dyan ni Noynoy sa Customs na Deputy Commissioner. Kaya maraming komisyon dyan si Panot na-komisyon si Panot. Kaya mag-iingat kayo dyan. Ikaw Commissioner Paeldon. Naku, mag-iingat ka. Siguradong lalapitan ka na niyang yung mga nag-PR kay Dillosa. Sa'yo naman sila lilipat. Gigibain ka niyan, gagamitin ka sa smuggling niyan nang wala kang kamalay-malay sa umpisa. Kunyari, PR, pero ilalapit sa'yo yung mga kargamento na pinalulusot ng smuggler. Paimbestiga mo yung smuggling ng tiles. Tignan natin. Ngayon po, nagbitiw itong si walang kwentang mayabang, puro daldal, puro dossier Dillosa, mga kaibigan. Dillosa's list, may ganun pa siya dati, no? Dillosa report, alam ninyo ito, nagbitiw. Walang masama dahil dapat matagal na niyang ginawa yan At saka walang nayayanig sa pagbibitiw mo Maraming natuwa. Alam mo, kung talaga magbibitiw ka at permanente ka ng hindi babalik sa gobyerno, doon ka palang makapaglilingkod sa bayan Kasi ngayon, perwisyo pa kayo Ngayon, ang sinasabi ko dito, ba't kinakailangan sa pagre-resign niya, nagpadala raw siya ng sulat kay Noynoy, pero pinadala niya rin si Duterte. Bakit? Bakit si Duterte? Ano kinalaman ni Duterte sa katarantaduhang pinagagawa mo sa custom? Ang may kinalaman doon, yung nag-appoint sa'yo, si Noynoy. At yun din ang may kinalaman para tumanggap ng resignation mo. At co-terminus ka naman Kaya mag-resign ka hindi, tsugi ka dyan. Mag-resign ka hindi, wala yun. Co-terminus, whether you like it or else. Yun yung sinasabi ko, mga kaibigan. Tanggal ka rin Ano ibig mo sabihin? I-retain ka? Kaya ka nagpadala kay Duterte ng sulat? Yun palagay ko yun. Nagpaparamdam ka? Baka sabihin ni Duterte, at hindi pinansin yung sulat niya, kaya pina-press release niya, di ba? Pareho sila ni Erap. Di ba? Susulat kay Duterte pag walang sagot na natanggap. Di ba si Erap sumulat din? Congratulatory na gusto niyang message. magpanumpa. Oo.
Gusto niya pang mag-officiate, presidente. Mm. Talaga si Raulo na, no? Pagkatapos mo sabihin kung ano-ano labang kay Duterte. Napandabaw lang. Kung sino-sino pa inutusan mo ron. Para magbit-bit ng sulat mo at gapangin yung impluensya na wag mapasama si General Rolando Nana sa iimbestigahan tungkol sa droga. Yan ba? Yan ba pakainin nyo kay Duterte? Na arborin? Bakit? Sino ba ikakanta ni Nana? Mga Juday. kaibigan. Sino ba ang ikakanta ni Marcelino? Si Marcelino, ang tagal kumanta nito, no? Kailan ba schedule nito? Oral ni Duterte. May -1 na ba yan? At saka baka kasi subjudice. Alin? Pag nagsalita siya outside sa court. Sino? Si Marcelino. Sabi niya, Hindi. pag nandyan na si Duterte. May briefing na palagay ko yan eh. Isa-isa nang na-account na eh. Kasi meron nag-message sa akin kasama ni Marcelino. Oo. Eto na, wala na yan. Yung Dilyosa na yan. Mga kaibigan. Ano na yan? Yung History Dilyosa, na. Makapalang mukha niyan. Ang daming ni-report niyan eh. Lahat niyan, nire-report niyan eh. Akala mo, ano siya, yung inatasan siya para mag-report, hindi naman pala yun ang utos sa kanya. Magnakaw ka lang dyan. Yun lang ang utos sa'yo. Baka ni-report niya kung kayo ni sa tumatara. At saka kung hindi makapalang mukha nito, dapat effective yung resignation na nung pinadala niya. Courtesy resignation pa nga, hindi pa nga yan Kita mo, di makapalang mukha. Yung paawat. Sayang yung Biyernes Ayun yung resignation na paawat. Gusto Hanggang kailan ba ang Biyernes nila? Hindi. 24. Ito, itong sa ano natin. Ito, huling Biyernes na ito. So, Sa huling Biyernes. koleksyon na yan. Huling tara na yan. Baka gusto pang kaya humirit. Nilubos. Gusto niya siguro July 1 man lang pagbigyan. Wala na, hindi na pwede. Mga kaibigan. Pero yan, may mga bata yan, orbit pa rin dyan. Ganun ang ginagawa yung halimbawa, no? Papalit na? Nagpalit na. Yung mga bata nila, kumukuha pa rin eh. Meron pa rin iba nagbibigay. Ng tara dyan. Mga kaibigan, no? Dapat dyan kay Dilyosa, pakulong yan. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Pag na lifestyle check, lifestyle check ang kailangan sa mga yan eh. Mga kaibigan eh. Ano ba ito? Ayan, naka-on na. Ano? Naka-on ba ako? Okay, mga kaibigan, lifestyle check sila. Ngayon, pag-usapan natin itong Yun na nga walang nababanggit, yung incoming administration, kung ilang lifestyle check nila yung previous officials. Kasama na yun. Dapat Lalo ganun. mga pulis. At saka ako, gusto ko ma-interview natin live si Bello eh. Oo. Kasi kailangan mahaba eh. Saka magandang... Madami tayong concern. Hindi maganda, kundi meron siyang hindi alam na mga dyan hanggang ngayon pa. Siguro yung mga detalye ng ibang mga kung paano nangyayari. Dahil importante yan eh. Napakahirap. Bakit? Ang pinagtataka ko sa mga kababayan natin hanggang ngayon may nabibiktima ng illegal recruitment. Samantalang panahon pa namin may mga kampanya na talaga laban sa illegal recruitment. Massive naman yung extensive yung... Ang nabibiktima siguro, kalimitan yung mga nasa malalayong lugar, Hindi, kahit na eh. Alam mo, yung setup ng gobyerno kailangan baguhin eh. Dapat, saan ka mang lupalop ng bansa, may tanggapan ng gobyerno, dapat lahat ng kailangan ng tao nandun na eh. Sa mga, kalimbawa, passport. Ano ba requirement sa passport? Tigi-tigi isang computer lang yan. NBI. Nandun na dapat ang NBI. Nandun na dapat ang census. Hindi na yung pupunta kung saan-saan.
Ha? Kung saan nilagay ang isang opisina, sinet up, abay, doon ka lang pupunta. At hindi na kailangang antayin mo pa na kumuha ng clearance sa kwan. Doon lang pwede ka nang pagbayarin eh. Sa bawat munisipyo kamo at City Hall. Pwede dapat na rin meron sila yun. mag-print eh. May internet na tayo ngayon. Kung gusto mo sa Central i-verify, ipo-forward ng Central yung pinaka birth certificate kung galing sa census. Hindi ba? Immediately nandun eh. Seconds lang nasa yun eh. Ba't kinakailangan patagalin natin eh? Yung red tape, tanggalin yan eh. MBA clearance, ganun din eh. Hindi puro invento ng invento tong MBA, puro hit. Ha? Naglalagay ng mga opisina, may mga hit, yung computer may naka-hit para maglagay ka. Parang ang tingin ko nga random lang yun eh. Pag natsambahan ka, halimbawa every 20 applicants, yung 21st applicant, automatic may hit kahit sino pa siya. Tingin No ko, program yung hit. Oo, parang sa parang slot machine lang Virus yan eh. yun eh. Oo, naka-program kung Oh, kailan ka virus. mananalo, di ba? Ngayon, alam niyo bang itong si Kwan, si Sunshine Dizon? Ito, pag-usapan natin ito. Ito, pag-uusapan natin, baka kasi ang akala ng iba, tayo'y sumasali sa chismis ng showbiz. Hindi ho, kasi involved dito is legal na na issue, di ba? Meron ditong kapupulutan din tayo ng aral, mga kaibigan. Alam ninyo, ito si Sunshine Dizon, nag-post pala, no? Sa kanyang Instagram. At ito'y pinick up naman eh. Oo, the weekend. Oo. Pero kami, may naamoy na ni Rose Novenario rito eh. Na mangyayari ito eh. Oo. Mga less than 2 weeks 2 weeks ago, no? Yan, mga kaibigan, meron na kaming, kumbaga, information eh. Tungkol dito eh, di ba? Nakita pa nga natin si Sunshine, di ba? Ayan, mga kaibigan, eto ngayon. Ang kwento, eto kung kayo ho, merong, di ba, usong-uso yan. Ano ba ang tawag sa kasong yan? Adultery ba yan? Hindi concubinage. Concubinage. Pag babae ang gumagawa, adultery. Pag ang gumagawa, lalaki, concubinage po ito. May asawa ito si Sunshine Dizon, di ba, artista? Kasal sila. Kasal sila. Ngayon, yung asawa niya, mukha namang walang kwarta. At mukhang wala rin trabaho. Walang hanap buhay. Mga kaibigan, at ano ito, dati yata sa Piloto yata dati. Palamunin. Hindi, ang alam ko piloto dati. Ganon. Di tama pa rin ako. Sa Laging high. Ngayon, ito kung kayo merong very interesting yung kwento eh. Ito yung kwento dito sa likod nito kasi hindi naman may detalye pa dyan. Wala naman siyang kinukwento pa rito eh. Basta ang pinalabas niya rito yung litrato ng babae ng kanyang asawa. Nakalaguyo ng kanyang asawa. Pero wala siya sinasabi sa message niya nakalaguyo no? Oo. Kaya walang libel dun eh. Oo. Hindi, pero kumpleto na siya ng ebidensya dyan eh. Oo. Sa pagkakaalam pero ko hindi niya pa nilulutang yung ganon. Alin? Ibig sabihin yung mga pinost niya, picture lang ng babae, pangalan ng babae, tapos wala naman siya sinasabi kung anong kaugnayan sa kanya. Kay Sunshine, di ba? Wala. Kaya na bahala manghula, parang ganun eh. Alam mo, mabibilis yung listener natin eh. Kasi may may nag-react eh. Na kakikita niya lang naman daw kay Sunshine nung nakamakailan lang. Dahil yung anak niya tsaka anak ni Sunshine, isang eskwelahan lang. Eto ngayon ang kwentong pagkakaalam po namin ganito. Mauna na tayo kay Shalala ha. Isko pa natin si Shalala. Tsaka yung mga showbiz dyan. Pasalamat kayo, hindi kami nagsusulat sa showbiz. Kasi ganito yan.
etong si Sunshine ay mukhang magpapile ng kaso. Mm-mm. Kompleto na siya ng ebidensya niya sa pagkakaalam namin laban sa asawa niya ng kasong concubinage. Huli po eh. Swak na swak. Nung una, walang kamalay-malay siya. Hanggang sa siya, yung kumuha siya ng private detectives. Mga kaibigan na para i-surveillance. Abay, isang araw, nagpaalam yung lalaki. Aalis na. Kasi hindi na sila magkasama, dumadalaw na lang yung lalaki. Dalaw-dalaw na lang sa mga anak ngayon umalis. Sabi umalis, di ba? Nag-aabang yung mga detective sa labas ng building. Ng kanilang kondo, ng building. Mga kaibigan, walang nakitang lumabas 4 na oras na daw, ano? Ilang oras na Hindi lumalabas yung kotse magmula doon sa parking. Hindi, loob at labas ng building, mayroong mga nakadeploy na private detectives Ngayon, mga kaibigan, walang lumalabas. Nagkaisip sila, yung mga detective, na baka nasa loob lang yung tao, hindi naman talaga lumabas. Wala nga doon sa kwarto, sa kanilang unit. Pero hindi naman lumabas ng building. Doon ngayon natuklasan na yung palang detachment ay nandun lang sa ibang floor. Oo, higher floor. Isipin mo yung pinagsama mo sa isang building. At saka isa pa ha? Bali ba? Nung mangyari pala yan, nakapag-abroad na yon. Silang dalawa, no? Yung babae at saka yung mister, ano? Hindi pa yun ang masakit. Sige. Yung mas masakit dyan. Ang pinakamahapdi dyan, mga kaibigan, yung bank account na wala ng laman. Joint account Yung pera po na yung kay Sunshine Pinaghirapan niya po lahat. Alam niyo naman yan, bata pa yan, artista na yan, di ba? Saka lagi may project yan, hindi yan nababakante. Magaling di ba? Mga kaibigan, ngayon, gaano kasakit po yung, gaano kapait yung tumambad sa iyo yung bank book nung kunin mo, wala nang laman, lahat pala ng ginastos, ultimo yung sa kondo, na pinambabayad upa. Kinuha na ay pinagtayo mo ng detachment, sa iyo ring galing. Gaano po kasakit yun? Parang ginigisa ka sa sarili mong mantika. Pagka yung mga bata ang tinignan mo, yung mga anak, doon mo na maiisip Kahit di mo ka mag-anak yan, mga kaibigan, di ba, tignan mo lang yung mga mukha ng bata. Isipin mo, ganun ang nangyari. Yung tatay, parang lumalabas dyan, parang ninanakawan niya yung mga anak niya no? Kasi yung pinaghirapan, yung kinabukasan, yung pinaghirapan ng ina para yun sa mga anak nila Hindi balik kung ikaw na lang mag-isa lumayas ka na, nakisama ka sa iba, okay lang yun pangkaraniwan na yun Pero yung kunin mo yung future ng mga bata, abay, that is another story. At eto pa, natuklasan na itong si babae, na detachment niya, mga kaibigan, may asawa. Pamilyado rin, ano? Oo. Isipin mo, para kayong mga alimangon sakang dyan sa kondo na yun, pareho kayo may asawa. Pareho may asawa kaya palagay ko, kasunod na nitong Instagram post na to ni Sunshine Dizon, demanda na, mga kaibigan. Sabi nga niya, magkita na lang daw sila sa korte, dun sa dalawa. Sinabi niya ba? Hindi ko na kasi binasa dahil alam mo naman, yung istorya natin Persan yun. Hindi ba? Ayan po baka may gusto. Ito, may reaksyon Sabi, Kuya Percy, ito yung si Sunshine. Parehas kami ng, hindi ko nababanggit yung pangalan baka kakahiya naman Parehas kami ng school ng anak niya. Nung enrollment lang, nakita ko pa sila. Kumpleto pamilya, nag-enroll.
and they look like family. Pero siguro nga magaling sila magtago. Lagi naman, ito doon, tigil natin doon yung reaction. Magaling sila. Hindi si Sunshine walang kamalay-malay. Very recent lang niya yata na-discover ito. Lahat ng ito, mga kaibigan. Siyempre, meron siyang sigurong sa loob niya, merong iba. Pero hindi niya iisipin na nasa isang building lang sila. Mga kaibigan. Floor lang ang pagitan Alam mo ba kung gaano karami yung nag-search dyan do sa, kasi binigay ni Sunshine yung pangalan tinignan ko sa Facebook, alam mo, kulang-kulang 50,000 na ang nag-search dun sa pangalan ng babae sa Facebook. As of yesterday. Nakikita ba yun? Ganun pala. Dito pala nagtatrabaho lang yan. Malapit dito. Sa isang ospital. Malapit din. Sa condo nila. Di ba? Ang problema, may asawa Oo. Mga kaibigan, yung... Ano kaya yung dinahilan niyan sa mister niya nung nag-abroad sila, no? Oo. Sabi, conference. Magpapa-iniksyon ako ron sa Amerika. Sa derme, no? Si Sunshine. Sabi siguro, lang yan ka, magpapa-iniksyon ka lang sa Amerika pa. Oo, sobra tiwala. Kaya moral lesson. Pagka yung sobra tiwala. Lahat ng bagay na sobra, masama. Masama. Sobra tiwala niya Saan? Di sa mister. Mister niya. Salita mo. Teka, magbasa muna tayo ng text. Yung iba, ang detalye, susunod na ulit, Ito, sige, magbabasa. Basa nga muna ng text. Ayan, narinig ko po na binasa nyo ang text namin. Ako po si John Ace. Ang tatay ko po ay bulag. Ang mga ate ko ay tinutulungan ni Tito Percy sa pag-aaral. May mga scholar ka pala. Oo. Sabi. Ask ko lang po sa, ito namang isang text ask ko lang po sa pag-ubo ba kaya ni Duterte, mabawi pa kaya ang lahat ng perang ninakaw ni ousted President at plunderer Estrada sa bayan bilang accessory penalty o bahagi ng hatol sa kanyang guilty sa case na plunder ng Sandigan Bayan. Salamat po, sabi ni Carlos Rodriguez ng Paco, Malate. Ito, yung tinatanong niya yun ang dapat gawin. Ipatupad ni Duterte yung hindi pinatupad ng dating administrasyon. Dalawang administrasyon. Oo, yung Solicitor General. At saka, pag-aralan din ng susunod na administrasyon kung pwedeng bawiin ni Duterte yung pardon kay ERAP dahil sa mga ginawa niyang paglabag. Di ba? Mga kaibigan yan, titignan natin ang kung talagang sincero nga ang susunod na administrasyon. Ayan Ito pa, sabi niya, ito sabi ng isang texter naman na 8177 yung huli. Ano ba talaga ang solusyon para maging maayos sa Manila? Si ERAP ba o LIM? Yan ang malaking problema ng Maynila na desisyonan ng katotohanan, huwag yung dayaan. Parehong tag-isang termino, ERAP, mahina, pasa-pasa, pamilya. Ano yan? Gawing? Hindi ko na maintindihan. Si Lim, kaalyado ng taga Manila ang dapat. Wala siyang pagsasalinan sinong dapat next mayor. Gising kahit marami kayo sa kurakot ERAP. Anong pakiramdam ng katawan nyo? Sana maayos. Si Lim, sure, malakas at matino kausap. Attorney PA Attorney pa. Attorney pa. RR ng San Jose Street, Barrio Isla, Barangay 33, Paho, Caloocan City. Okay. Sige yan. Di dapat patagalin yung pandaraya ni ERAP. Sino man patong niya, isang beses din ang buhay nila. Saan ba dadalhin ang dami ng pera ng mga gago na yan, pera ng bayan yan? Iba nakikinig lang para maglibang di pagkatapos ng eleksyon tapos nagsisisi sa ibinoto nila. Usapan mangmang hindi nila matigas. Matigas din ang ulo nila sa kwentuhan tapos na. Sa Manila alam nila Lim nanalo. Sa mga illegal at COMELEC ang dahilan.
saan nyo dalhin ang pera? Baka pagpatay sila, may gagastahan sa langit at lupa. Ayun. Ibig sabihin, mababaon ba yun? Di ba, mga kaibigan? Ito nga pala, balita, umuusad yung kaso, pero ang hindi natin alam, kung ano mangyayari. Kasi pinag-submit na pala sila, balita ko kahapon, ng memoranda. Ay, memoranda, yung parang Yung ano summary yun, yun. summary. Oo. Di ba? Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y puno. Mga kaibigan, kami po'y pansamantalang muling magpapaalam. Hanggang bukas mong muli, ito po si Rose Tavedan. Ako naman si Peter Talastas. Antabayanan po ninyo susunod agad ang mga pagbabalita sa pamamagitan ni Melchor Balawas. Susundan po yan ang programang Shalala and Friends. Ito po si Percy Lapid, babalik bukas sa ganito ring oras sa timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Ligayang Bruha!